Sanay na sanay tayong gumawa at maniwala kapag sumasapit ang bagong taon sa mga pampaswerte at pagtataboy ng malas. Naghahanda ng 7 uri ng bilog na prutas at prosperity bowl. Nagpupuno ng bulsa ng barya, pagsuot ng polka dots at mga anting-anting o bracelet bilang pampaswerte. Paglikha ng ingay at pagpapaputok. Pagbukas ng ilaw at bintana at pagtalon para tumangkad habang iniiwasan ang paglilinis at pagwawalis sa unang araw ng Enero at kung ano-ano pang paniniwala at mga pamahiin. Ang mga ganitong gawain at paniniwala ay naging bahagi na ng ating kultura. Ipinapasa mula sa henerasyon at minsan ay pinagsasama pa natin sa mga tradisyon mula sa ibang bansa. Sa panahon na lahat ay tila hindi tiyak, ang isang simpleng ritual o pampaswerte ay nagbibigay ng pakiramdam na meron tayong kontrol sa mga bagay. Ginagawa natin ito dahil sa paniniwala o sa takot sa kinabukasan o pagnanais ng katiyakan na maaaring makapagbigay sa atin ng proteksyon mula sa mga ginagawa natin na pamahiin. Pero bilang isang Kristiyano na salita ng Diyos ang basihan, alam natin ang katotohanan. Ngayon habang papalapit ang bagong taon, narito ang isang mahalagang mensahe sa bawat tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Huwag na tayong magpakaalipin sa mga pamahiin at pampaswerte. Sa lahat ng mga kumakalat na mga ritual, anting-anting, pampatanggal ng malas at paniniwalang may kinalaman sa swerte. Ito'y walang iba kundi mga panluloko lamang para ilayo tayo sa tunay na kalooban ng Diyos. Bakit hindi tayo dapat na maniwala sa mga pampaswerte at pamahiin? Una, kapag tayo ay naniniwala sa pamahiin at pampaswerte, inililipat natin ang ating tiwala mula sa Diyos patungo sa mga bagay. Kapag umaasa tayo sa anting-anting, kulay, bilang, pagkain o ritual, ang pananampalataya na dapat ay para sa Diyos lamang ay napupunta sa mga walang buhay na bagay na walang kapangyarihan. Mga kapatid, pwede tayong maghanda ng prutas para sa bagong taon. Ngunit huwag nating kakalimutan ang tunay na pagpapala at magandang kinabukasan ay hindi nasa prutas o sa mga bagay, kundi tanging nasa Diyos lamang. Hindi swerte ang magbubukas ng pinto kundi ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos ang may hawak ng susi ng ating kinabukasan. Pangalawa, ang mga pamahiin ay mga tradisyon lamang ng tao at hindi ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Marcos 7 verse 8, sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Ipinapakita nito na ang tradisyon ng tao ay maaaring maging dahilan para labagin ang kalooban ng Diyos. Marami sa mga paniniwalang ito ay pinapasa sa pamamagitan ng kultura o kinukuha mula sa ibang bansa tulad ng China. Ngunit hindi lahat ng tradisyon ay katotohanan, kundi hinihimok tayo sa salita ng Diyos. Kapatid, ang ilang mga bagay ay maaaring mukhang normal sa atin, ngunit labag ito sa salita ng Diyos. Dahil nakakalimutan natin siya at umaasa tayo sa mga bagay na walang halaga. Sa kabila nito, mahalagang tandaan na ang mga ito'y walang tunay na kapangyarihan, kundi tanging nasa Diyos lamang. Huwag nating hayaan ang mga tradisyon ang maging daan para mawala ang ating tiwala sa Diyos. Binabalaan tayo na huwag papasakop sa mga tradisyong batay sa maling kaisipan o espiritu ng mundong ito. Colossus 2 verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi mapihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Habang papasok tayo sa bagong taon, tanging sa Panginoong Hesukristo lamang tayo magtiwala. Pumili tayong maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng papaswerte, ritual o pamahiin. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang ating simula at ating wakas. Siya ang ating pagpapala, ating tagumpay, ang ating proteksyon at ang ating buhay. Huwag magpaalipin sa mga pamahiin, mabuhay sa liwanag ng katotohanan at sa kalayaan na dala ng Panginoong Hesukristo. Kawikaan 3 verse 5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong landas, ibigay sa Kanya at gagawin niyang tuwid ang iyong mga landas.